At ito'y ibinigay sa atin. Ibinigay sa mga taga-Efeso, ibinigay ito sa atin sa panahon natin ito. Ano ang pakinabang dito? Tingnan niyo po ang sabi. Sa ikasasakdal ng ano? Ng mga banal. Kaya ibinigay ito para ang isang banal na itinawag ng Diyos ay maging ano? Una, maging siya ay sakdal. Maging perfect siya. Maging complete. Sa ibang salin po, complete. Okay? Maging perfect. Sabi po dyan, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao. So makikita natin, yung taong tinawag dahil sa pagkabagsak niya sa kasalanan, na tinatawag ng ating Panginoon Kristo, kapag sila ay natuturuan, na-impart sa kanila yung knowledge, ang mga tao ito ay patuloy sa kanilang ano? Sa kanilang paglago, sa kanilang ano? Paglaki. Lumalaki. Okay? At sabi yan, hanggang sa abutin natin lahat ng pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Sabi po sa English, till we all come in the unity of faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Aabutin natin itong kaluwalhatian ng ating Panginoong Kristo. Kung ano siya, aabutin natin. Darating tayo sa kaganapang ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral natin ng ano? Ng mga banal na salita. Okay? At dito na nga yung sinasabi ng Apostol Pablo, iiwan natin ang dating pagkatao kapag naganap na ito. Tingnan niyo po ang sabi doon sa 17. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo hindi na, sabi niya, nagsisilakad paggaya ng mga lakad ng mga hintil sa pagpapalalo ng kanilang pag-iisip, sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan at pahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Sabi niya po sa Pablo, ngunit kayo'y hindi nakatuto ng ganito kay Kristo. Hindi tinuro ni Kristo ito eh. Iba ang itinuro ni Kristo, iba ang itinuro ng mundo. Verse 21, kung tunay na siya inyong pinakinggan, tunay na kayo'y natuto. Natuto kanino? Kay Kristo. Pag natuto tayo kay Kristo, yung sa mga aral ng mga propeta, mga aral ng mga apostol, aral ng evangelista, aral ng mga pastor, aral ng mga guro. Kapag natuto tayo, ang sabi po ng banal na kasulatan, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Kristo, ito yung ebidensya na tunay na natuto, tunay na napuno, no? Na-renew dahil doon sa mga knowledge na ibinigay sa Kanya. Ano sabi? Verse 22, ito ang ebidensya. Inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang datihang pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pandaraya. Kita niyo yan? Yung mga natututo, nagkakaroon ng pagbabago. Meron na siyang iiwan. Iiwanan niya na yung kanyang nakaraan. Iiwan niya na yung kanyang dating pagkatao.
At siya'y ano, ang sabi po rito, at kayo'y magbabago sa espiritu ng inyong ano, pag-iisip. Bakit nabago yung espiritu ng pag-iisip? Dahil naturuan ng ano? Naturuan ng tunay na kaalaman. Lalo na ngayon, no? Sa technology, hindi na natin maawat yung technology, yung mga social network, no? Media, no? Pati maliit na bata may access sa internet na wala namang sensor. Diba? So, yung bata, lumalaki yung kanyang mind, napupuno ng ano, mga information ng mundong ito, at siya ay natuturap. Diba?